Yun lang kasi yung tukol dito sa huling sinabi mo, Ma'am Arce, actually po yung pagpasok ng EDCA is hindi nga po yan ni-ratify ng taong bayan, even ng Congress at saka executive order lang po yan. It's an agreement lang between the government and 'di ba ng US. So obviously, sa lahat po ng mga binanggit ninyo, the Philippines is really in danger. So, ngayon, ano po yung dapat na hakbang? Kasi kung kayo po mismo na meron ng boses, may mga grupo na, lalong kawawa po yung ating mga kapwa Pilipino ngayon na hindi alam ang nangyayari, all of a sudden, bigla na lang babagsak ang tuluyang maghihirap ang mahihirap pa. Ano po yung mga susunod ninyong gagawin bukod sa panawagan po na ganito? Ano po yung mga hakbang? Meron po ba kayong mga position paper na ibibigay ninyo sa ating pamahalaan, sa mga tamang ahensya ng ating pamahalaan, sa Kongreso o sa Senado? Pero nakita po batay sa isang interview po kasi kay Dean Rene Opreneo na wala pong mukhang nalilihis. Yun ang statement ni Dean Rene na mukhang nalilihis ang buong gobyerno natin dahil hindi kumbaga nanganganib na yung agrikultura natin, yung energy natin, and even lahat ang ating mismong soberanya itself, may malaki tayong problema. So paano natin tululutasin? Ang mga majority ng mga Pilipino hindi naman kayang pumunta ng ibang bansa para mga ibang bansa, mga ibang bayan. Marami sa ating mga Pilipino pikit mata. At kahit na alam nila kung ano ang nangyayari, ang nagiging katwiran na lang nila is magtatrabaho na lang ako para mabuhay ko, pamilya ko. Wala naman tayong magagawa kasi gobyerno yan. Yun yung nagiging kaisipan ngayon ng ating mga manggagawa, yung ating mga mahihirap na kababayan. Saan ngayon susuling ang sambayan ng Pilipino kung ang gobyerno natin mismo ang siya nagpapahirap sa taong bayan at siya mismo ang nagsisilbing trahidor, hindi lamang sa kanyang mga kababayan kundi sa bansa mismo? Ano po yung maisusuhestyon nyo? Ano po yung mga gagawin po ninyo? Tingin ko kailangan maunawaan ng mas maraming bilang ng mamayan ang usapin yun, mga ganyang issue ngayon, no? Tulad yan yung pagsilika, yung pagmimina para sa, nga ba, kailangan yan, mga, may tawag na, critical mineral. Critical mineral. Rare earth. Meron ng gano'ng diba? Marami daw ang Pilipinas, so magkakaroon ng pagmimina. Nandiyan na nga, yung Sibuyan Island. So, kailangan maunawaan. Romblon pa rin. Romblon. May Sibuyan, then mayroong Mount Giting, diba? Sambales din. So, maunawaan ng mga mamayan at magkaroon din ng tawag dito, tulong mula sa mga akademya, sa mga universidad upang ipaliwanag ano ang magiging epekto nitong tulad nito, yung pagsilika doon sa kabuhayan. Marami na rin nagbibigay na ng kanilang posisyon, no? Yung mga magsasaka dyan sa Tarlac, Clark, o yung mga magsasaka at mga mangingisda, mga mamayan. Tulad ng ginawa namin sa campaign sa WTO, nagpaliwanag kami, marami rin kami mga ginawang mga rally para alisin yung agriculture agreement sa WTO. Alam namin kung anong magiging implikasyon. Siyempre may mga hakbang na ginawa yung mga magsasaka. Yung nangyari sa military bases, di ba? Nagkaroon ng ratification na ayaw na natin mag-withdraw na dapat. So may mga nanindigan ng mga senador, di ba? US bases. Sa US bases. Kailangan mahimok yung mas maraming bilang ng mamayan mula sa iba't ibang sektor upang gawing
national issue itong ano. Ngayon, manawagan sa Senado na pumasok sila dito at wag hayaan na maging private transaction. Kasi parang nabasa ko, dahil private investment yan, hindi siya papasok doon sa ano. However, ang dapat itulak dyan, they will be using yung state resources. Tubig, underground water is state. No? All other resources na kailangan para i-maintain yun is not private. So therefore, dapat pumasok dyan ang public. So public decision kung itutuloy yan hindi. So, tama po ba ako, Ma'am Arce, there should be a ratification tungkol dun sa mga ginagawa po nila ngayon para, I think, oh. kasi, So, yun yung pinupush po ng IRDF. wala pa naman, ganun. Pero, kuro-kuro lang namin. Pero, Suggestion. tingin ko, hindi naman IRDF ang gagawa niya. Dapat lahat ng mga negosyo niya ay manindigan. Kasi kung naninindigan, sabi niyo, yung mga taga New York na ayaw nila ng mga data centers, lalong manindigan yung mga Pilipino. Ano yung mga sinasabing employment na ibibigay niyan? Pakita muna nila na totoo yung sinabi nilang employment na ibibigay ng WTO. Wala naman eh, daming nawalang ng kabuhayan dahil dyan sa pagpasok natin sa WTO. Ganun din yan. Sasabihin lang sa'yo na may employment. Pero sino manginginabang? Mga high-tech, ano yun eh. Hindi naman ang position ba ang mga Pilipino na alam naman natin kung gaano ka-poor ang education dito eh. Naka-position ba? In fact, endangered nga itong mga BPO, mga business processing BPO. Outsourcing centers, BPO centers, dahil sa AI. Dahil sa AI, sila ay mapapalitan na. Yung mga repetitive work, yung mga, karamihan ng mga Pilipino, yun naman ang skills eh. Now, ano yung sinasabi nilang skills na kailangan din sa mga data centers, mga high-level skills siguro, ilan lang ang meron yan. Programmer. So, yun, we have to, huwag na tayong magpapaunggoy. Tagal lang inuunggoy yung mga Pilipino. Baka yung China Daily. Baka yung China Daily, actually po ang China Daily, ang tinutukoy nilang mga unggoy ay yung mga nasa Kongreso. Senado. Yung mga nasa Senado na mga nag-knockout, si Tariela tsaka si ano. Tariela lang.